Hello and welcome to the fifth part of the video lecture for chapter 7. So in this video, I'll be continuing the topic from class options. Okay, so as for the previous video, nag-story about sa common attribute names, diba? So that for the join operation, for the join class, so that is the key of joining two or more tables. So either natural join, so naturally, gitaan niya lang, gitaan ng isang may SQL if may common attribute name sila, tapos gamiton for comparison, or we can specify which of the attributes are we going to use for the comparison. Ari, i-discuss ta about sa common attribute names. So one of the characteristics ng relational table is that no two columns in a table can have exactly the same name. So in a table, dapat unique ang column names. So as a result, even if the original tables have unique column names, it is likely that there are duplicate column names across the table. So when these columns are placed in the same table by the join operation, it is possible with the duplicate column names in the resulting table. So for example, if nagbiling ka sa primary key, that will serve as the foreign key. So usually, ang name niya is name sang foreign key nga attribute is almost the same na siya. Usually, same na siya sa primary key nga column. So to ensure the relational requirement of the unique column sa table, so ang relational database management system will add prefix to the name tables onto the column names. So nakita nato sa previous nga video, mayroon ta invoice that product number or product code. So na siya. So ang ang RDBMS na siyang automatically add sang prefix para hindi ta magsala. Tapos mabalan ta kung di na siya nga table naghalin. So muna, in fact, most queries will join the tables using the primary key or foreign key combinations as the common attribute for the join criteria. So maging siya usually yung ginagamit. An effective way of connecting the tables using the primary key and foreign key nga combination. Ito ang natural join and join using automatically eliminate duplicate columns for the common attribute to avoid the issue of the duplicate column names. So, okay lang sa natural join and join using. So, wala na naging problemahan. But sa join on, does not automatically remove a copy of the common attribute. So, it requires a table qualifier whenever the query references the common attribute. Para sa example, para ang join using ang query nga and then sa babaw amo ni ang join on. Kung notice ang difference is when sa join on, specify ta pa kung ano nga table and then the attribute. So, for example, this one, ang foreign key sa product, which is the vendor code, dapat equal siya sa vendor code nga primary key, which is the V code. So, mo siya, and then ang sa select sa P code, kay ano lang siya join using lang siya. So, specify ta lang kung ano ang common attribute nila. So, muna, para hindi ta magsala sa join on, so we need to specify kung ang prefix, kung din siya nga table ng halin. Okay, para ma-eliminate ta, dire. Yes, ma-eliminate ta dire. Okay, kung for example, mabutang ta select all nga, butang ta select all. So, kung dito na pag i-consider ang vendor code, maarang output, mayroon siya sang vendor code, vendor.vcode, product.vcode. So, i-try ka na siya para ipakita ko sa inyo. So, if nag-specify ta lang nga select all, then nagbatas ang join, so we will join the tables. So, manot siya.
ma-display siya sang duplicate nga vendor code nga attribute. Kaya isa nga ni halin ni siya sa product and isa halin ni siya sa vendor. So sa iban nga relational nga DBMS, ma-provide na siya sang prefix dire. So for example, kung din na siya nga table na galin, so dapat nun siya may product.vendor code or vendor.vendor code. So in this case, kung di mo na siya gusto ipakita, so specify ta lang sa for example, select, specify ta lang kung nga nga attribute na ipakita ta from a specific na table. For example, pwede ta mabal product.vcode lang. Then the name and the p script. Samula na siya. So output yan is isa lang ka the vcode magwa. Nga man nagalin siya sa product. Kay same man ng debugging match naman ng ang aton nga product vendor code sa vendor code. So either way, kung sa vendor man magwa, okay lang. Same data lang naman. So muna siya dapat ang sa join on, so we need to i-specify tagid na siya kung din na naghalin. Kung din siya nga table naghalin ang common attribute names. Kaya kung hindi, ang output niya is may duplicate nga columns nga ma-appear. Okay, so next, after na sang natural joins, so we have the outer joins. So outer join naman, sa pagkatanda nyo, it will show the matching columns, but may ara siya sang it will return na rows nga wala sang unmatched values. So may blanco siya. So dependent na siya sa kung either left or right. Then for the left or right designations reflects the order in which the table processed with the DBMS. For example, if we're going to specify outer left join, so ang sa first table siya ma-reflect kung nga rows ang nga rows and columns ang i-output. For the right naman, so sa second table naman, hindi na siya mabase kung na nga rows and tables ang magwa. Rows and columns. So ang syntax nila is select, then ang column list from table left, so outer left, so left join table 2 on, so man na condition. So dito na siya makagamit sa in this case magamit paggali sa join on condition, but to specify kung na siya left or right outer join. So ari di na-specify di kay iban siguro nga DBMS, so ganid sang mag-specify sang outer. But in our case, sa MySQL, wala na siya. No need na. So left join na lang tayo. So ari di ang example. So may arata si vendor and then si product. So in this case, si vendor ni ang left join. Then si vendor left yung join, tapos ang product, tapos ang condition nila kay ang vendor.vcode is equals to product.vcode. So itry ta na siya. So are ang outer left join. So naman siya. So join using, but we specify kung di na siya nga table mabase. So in this case sa left, so sa vendor. Parang output. Okay, so i-check ko na ano din sa ladder okay, so kung error siya, just run it again. Wala man sara. Para manotice ta nga may null dire, kinahambal ta previously ang iban nga product, ang iban nga vendors wala sang product. Diba? Kagang iban nga products naubra sila in-house. So wala na sila sang vendors.
So mo siya nga nagnan. Kaya ang sa vendor ano siya, wala sa ano, wala sa products eh. So mo na siya nga nagnan diri. Ang product code. Pero may ara man siya sang sang vendor name, pero wala siya sang product code. Meaning wala siya ga-exist. Ang vendor name ang vendor name or vendor code yan wala ga-exist sa product code. Pero yung display lang bisan null. Kay yung display siya kaya nag-base ta sa vendor nga for the join. So specify the left. Okay, so next naman is ang right join. So the outer join is the right. So opposite naman niya sa left. It returns not only the rows matching the join condition, but it also returns the rows in the right table with unmatched values in the left table. So for example, if ang value naman sa right table wala ga-exist, di ba? Sa left table, so manal na siya. Manal na siya sa output. So muna ang iyang syntax, ang difference lang sa previous nga query kay left lang so subong kay right naman. Sorry. Diri naman siya sa table 2 mabase. So muna yung example. So pwede ito na siya i-try sa SQL. So when trying, change na lang siya sa right. This one, so when we run it, so ara na. So ang product na ga-exist, bali kinuha ta lang ang products nga ga-exist sa vendor code. Diba? Pero manotice ta ang iban nga products ang kinuha ta lang ang products nga ga-exist sa vendor, pero ang iban nga products wala na siya sang vendor kay naubra ni sila in-house. So muna nga ang iban nga product diri ang product code and ang specified ang designated nila nga vendor code ug vendor name is not. Okay, anyway, si product is wala siya sang iban nga products wala siya sang vendor. So mo siya nga null. Okay, so ang next naman nga outer join nga i-discuss ta is ang full. So sa previous chapters, ang aton nga outer join is left and right lang So in this case, may atas ang third nga outer join which is ang full. And the full outer join returns not only the rows matching the join, but it also returns all of the rows with unmatched values in the table on either side. So either sa left or right, kung may mag-null man na siya, i-include nyo na lang. So muna ang syntax, kay same man sa left and right, pero ang difference lang is the full, ang full nga term. So for the left nga outer join, so left diri, for the right outer join is right, and then for the full outer join is full. Muna siya. So let's try that out let's check the example first. So select the code vendor, okay, from vendor full join product. So same siya example except change ta lang sa full. So full na term. So ilan ta lang liwat. Okay. Okay, so let me check this error first. Okay, so my bad. So ang full auto join is not supported by MySQL. So I think another nga MS Access siguro arada. Pero sa MySQL is supported na siya. Okay, so next proceed pa sa cross join. Si cross join. Okay, so the cross join performs a relational product. So this is also known as the Cartesian product. So dugi na multiply talang ang tables of the two tables. So the cross join syntax kay
ang select column, ang column list, na from table 1, cross join table 2. So ara, ang example sa command nga or query nga cross join, invoices cross join ang right to, it will perform a do multiplication sa table that generate 144 rows. So, in this case, meron siya 8 invoices nga rows, nga 8 nga instances or 8 nga rows ara sa invoice nga table, then may 18 nga rows sa line. So, ang output yan na is 8 times 18, which is 144. Okay, so when we try this sa SQL, para so select all from invoice cross join line. So, mo ni ang output. So, for I think for every line sa invoice, may ara. So, ano siya? May value siya for the line nga row. For example, this is invoice number 108. So, may ara siya line 1. Then for 107, 1007, 2006, 2005, 2004, hasta sa 101, may ara siya sang line number 1. And then sa next namang instance, so maliwat naman, si 1008, line number 2 naman. So siya do multiplication na lang siya nga query. Multiplication between two tables. So you can also perform a cross join that yields only the specific attributes. So kaya na to kay lang, ang tanan all columns ang ginkuha Sorry, specify nga ang invoice number lang, customer code, invoice date, pada code. Para hindi mag-duplicate ang invoice number, kay gi-exist invoice number sa invoice kag sa line, so specify ta lang ang isa. So invoice.invoice number. So the results generated through that SQL statement can also be generated by using the following syntax. So hindi ka na sa cross join, hindi na mag-specify. So ang output sa cross join is almost the same if i-specify ta lang ang kondensya nga table, tinta nga table i-combine. So no need hindi siya mag-specify sa cross join para invoice and line. So na sa sample dere. Remove ito lang invoice comma line. So makuha ta sa i-display ta ang tanan nga table or ang tanan nga column from the invoice and then the line nga tables. Okay, so I think sala siya. So let me check. Okay, so ari na output from or the same line na siya. So the-count siya from invoice number 1001 to 1008. Tapos ang invoice number mo na siya. Ang line number nila is 1. So same na siya. Ang pag-cross join here are. So same lang output as this one. So wala tag states ang cross join. Ari naman ang sa when we're joining tables, so we can also use alias or nicknames. So nabalanta ang alias may be used to identify the source table from which the data is taken. So ang alias hindi ta lang mabutang sa column names, pero pwede naman siya mabutang sa table names. And then any legal table name may be used as an alias. So in this case, mag-select ta, so wala na yung alias sa select clause, but from dire, so from product, then ang alias space alias join vendor v, then pwede ito na magamit sa on nga clause. So p, which represents the product, that v code is equals to v, which represents the vendor, that v code.
So muna, once nga magano ka, butang tag-isang alias from, so also pwede rin siya mabutang nga v code. Kaya nagbutang ta sang sang alias dere. So pwede na siya magamit para ma-shorten ang name. Okay, so after that, we have the recursive join. So si recursive joins is table alias, pwede tayo kagamit sa sa recursive join. So ang recursive joins kay gina-join niya malang ni ang table lang. Ang first table is the same as the second table. So in this case, employee. First table is employee, and second table is the employee. So as na-discuss naman, amon siya sa unary relationships. So I read an example. Here, mas-select sang sa employee number, employee name, employee manager, tapos ang employee last name. So, ari makita ta ang manager. So, si M, from employee E, so which just signifies the employee lang. And then join the employee M, which is the manager. So, although same lang sila nga table, but we can specify an alias para ma-differentiate sila. So, ari di kay ingitaon ni ang ibutang diyang manager, employee. Kay si manager, man na siya, employee man na siya. Ito mo na, unary relationship na siya. Okay, so that is the second part for the from clause. And on the next video, I'll be talking about the order by clause. So see you on the next video.